We ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of vow that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of vow, the courage to speak up against vow, the resourcefulness to help a victim of vow, and the resolve to never commit any form of vow. For all of this, we implore your guidance. Amen. Ng mga divisionship from Gender and Development, and to all our participants and attendees for this event sa ating pong 18-day campaign culminating event. Ito po ang ating Women's Summit 2025. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. And of course, maraming salamat to all the barangays na gumawa ng activity in support sa ating pong 18-day campaign to end violence against women. Ayan, magandang umaga po at maraming salamat po for giving time para po samahan kami sa ating pong kampanya to end violence against women. To start our program, tawagin po natin to give this message ang welcome remarks para sa ating lahat. Palakpakan po natin the head of the Gender and Development Office, a round of applause to Mr. Jose Ray Espina. Thank you, Sir RJ. Good morning! Thank you. Yan, napasalamat na Sir RJ. Uulitin ko na lang din. Siyempre, this event would not be possible kung hindi dahil sa inyo. No? So, marapat-rapat lang po talaga na taos-puso kami magpapasalamat lagi sa inyo dahil ang ating mga programa sa lungsod ng Pasig ay successful dahil po sa inyo, sa buong suporta na nanggagaling sa inyo. Of course, no? Alam naman talaga natin na ang God ay malawak yung kanyang scope. No? Cross-cutting siya, maraming usapin patungkol sa gender development, kahit na patungkol sa infrastructure, patungkol sa sa disaster, nandyan lagi ang God. No? So, ngayon, December 12 ay nagtatapos yung ating observance on 18-day campaign to end violence against women. No? And we also include in this observance sa lungsod ng Pasig yung to also end all other forms of violence. So, tinatawag nating gender-based violence. No? Violence against children then, against other gender. No? So, we hope na sana hindi lang talaga ito hanggang observance, yung pagtatapos, yung wakasan na natin ang all forms of violence. No? Violence against women and all gender-based violence. Kaya narapat natin today na meron tayong Women's Summit na ang totoo talaga sanang activity ngayon ay gusto lang namin na magkaroon ng day off ang mga kababaihan. No?
So may day off sana ang kababahian today, kaya mamaya merong film showing. No? May film showing mamaya, so kaya lang bawal man magdala ng popcorn sa loob, pwede lang sa labas tayo kakain mamaya. So yun talagang original natin, no? Na activity for today, na bigyan natin ng papamper natin yung mga kababaihan today, no? So, sorry. Sige. Papalag po tayo dahil nandito po ating Munting Mayor. So ngayon, Ito. Ano nga? ayan, tuloy na wala ako. Sige. No, so, last today, no? Allow me to share din, no? Allow me to share na nakaraang month ba yun? Nilaunch ng Philippine Commission on Women yung National Action Plan to End Violence Against Women, no? It's a whole nation approach, all of society approach to end violence against women. No? So, sa lungsod ng Pasig, we also plan to come up our own plan. So, tatawagin natin siyang City's Action Plan to End Violence Against Women. No? It's a whole of city, whole of society approach. Kaya, nirapat natin na kayong lahat ay nandito, no? From the local council, women, the barangay, barangay officials, and other groups na pagtulong-tulungan na po talaga natin. No? Na mawakasan na ang lahat ng karahasan laban sa kababaihan and all other genders, no? All forms of gender-based violence. No? So, sana po ay tulong talaga kayo sa ganitong kampanya. No? Kaya huwag tayong tumigil hanggang sana mag-target talaga tayo na by 2030, zero na talaga ang ating mga reports on violence against women and other all forms of gender-based violence. So, sige, nawala na ako sa dahil si Mayor. Tatapusin ko na lang, pwede mo na ako bumalik mamaya. So muli, welcome po sa ating Women's Summit. Honorable Mayor Victor Lares and Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Upo lang po kayo, baka mapagod po kayo. Kamusta po ang mga kababaihan natin? Maraming salamat sa pakikilahok sa ating Women's Summit. Maraming salamat siyempre sa GAG office natin sa Foundation. Ang ibang bisita rin po tayo. Welcome po sa ating halang-halang pasigilyo. At sa lahat ng mga stakeholders natin, kababaihan man o kaibigan ng mga kababaihan, ay maraming salamat po ulit. At napakagandang pagkakataon nito, para makapagpulong tayo at mapag-usapan ng mga bagay na dapat pag-usapan. Paano pa natin paiigtingin ang mga campaign natin para palakasin ang mga karapatan o itaguyod ang mga karapatan ng ating mga kababaihan para labanan ang violence against women and children at marami pa pong iba. Sigurado akong magiging makabuluhan, sigurado po akong magiging produktibo ang araw na ito. Yung iba siguro parating pa lang din, pero inaasahan po natin na magiging maayos, makabuluhan at produktibo ang ating mga pag-uusapan. Higit sa lahat, gusto natin makagawa ng gusto nating maitaguyod ang isang lungsod kung saan ang mga kababaihan natin ay kapag may problema, kapag may issue, kapag may, lalo na pag bawsi ang pinag-uusapan, na maging komportable sila na lumapit sa otoridad, na maging komportable sila na lumapit sa bawsi desk ng barangay, o hindi naman sa atin, diretsyo, sa CSWDO, sino mga tamang tanggapan na lapitan nila. Dapat alam natin kung ano yung dapat gawin sa bawat sitwasyon at maging huli po, maging komportable. At minsan kasi may mga issue po tayo na
hindi na pag-uusapan, hindi na susolusyonan, inaagapan dahil natatakot tayo. Natatakot tayo na baka kamag-anak sa desk na lalapitan natin. Minsan naman, natatakot na baka mapahiya. Minsan naman, natatakot na mapag-usapan, yung chismis, di ba? Yan ang mga bagay na dapat mawala na sa ating lipunan para maproteksyonan natin. At higit sa maproteksyonan, alam naman natin na ang mga kababaihan, napakalaking bahagi ito ng kanilang mga role o ang ating katungkulan sa lipunan. Kung hindi aktibo, pati sa ating pag-gobyerno, huwag na tayong mag-iba. Marami tayong pwedeng pag-usapan, pero doon na lang sa pag-gobyerno. Alam niyo po ba na may mga pag-aaral na pag maraming kababaihan na nakaupo sa pwesto, pag mas maraming leader na kababaihan, mas mababa yung level ng korupsyon? Meron pong pag-aaral na ganyan. Hindi po galing sa atin yan. Talagang totoong yan, international na pag-aaral na pag dumadami ang mga kababaihan sa posisyon ng leadership, mas maganda. Mas magiging maganda ang sitwasyon, nababawasan pa nga ang korupsyon. Kaya dito sa Pasig, yan ang gusto natin. So, tingnan po, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Marami kayong pag-uusapan sa summit na ito. Natutuwa ako dahil meron din tayong mga kalalakihan, dahil paano pong iba pang mga kasama. Pero syempre, ang mangunguna dito, ang kababayan dito mismo, ang women mismo, kayo po. Kaya maraming salamat at ako po'y umaasa na magiging maganda po ang summit na ito at makikibalita na lang po ako sa lahat ng mga topic at higit sa mga topic na pag-uusapan, ano yung magiging mga output natin, paano pa tayo makakapag-improve, paano pa natin mapa-iigting yung mga nasimulan na rin natin. Muli po, maraming salamat. Duman lang po para makabati sa inyo at para pasalamatan kayo. Congratulations sa lahat ng membro at participants ng ating summit. God bless. Enjoy the rest of the day po. Hindi kayo pumayag. Hindi po para sa sarili po ninyo, pero para sa pamilya po ninyo. Na-apektuhan po talaga yung ating mga kabataan. Parnedo. Okay, thank you, RJ. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, ako yung nanonood sa board. Good morning po. Eka. Okay, sige po. Bagaman ito ay ibinabana namin sa barangay, ngayong Women's Summit at 8-day campaign to Envow, muli isa rin balikan natin, mag-refresh of course tayo sa RA 9262 dahil ito po ang ating tungtungang batas upang sa ganoon ay maitaguyod natin ang ligtas na espasyo para sa lahat. Ligtas ang mga kababaihan at kanilang mga anak sa anumang uri ng pang-aabuso. So, hindi lamang yung RA 9262 ang aking i-discuss, but briefly, I will also discuss what are the overview of the Envow framework. Inililink po natin ito dahil, alam na natin ang batas. Ano ngayon ang gagawin natin? Interesado po bang makinig? Okay, taas nga ang kamay. Interesado makinig? Yes. So, para interactive tayo dahil ito ay espasyo natin ngayong araw. Mga kababaihan. So, sige. Courtesy po kay Attorney Grace, ang aming kasama sa tanggapan dahil sa kanya talaga itong PowerPoint na to. At i-present niya to nung kami na-imbita ng kooperatiba. So, ang sinasabi naman dito, hindi tayo dapat tumigil sa pagpapagiting ng kampanya para labanan ang karahasan laban sa kababaihan. Dahil sinasabi sa datos na isa sa 3 kababaihan worldwide ay nakakaranas ng pang-aabuso. At tingnan natin ang edad.
15 taon pataas. No? Alarming yan, no? Lalo na kung ang mga kababaihan sa ganitong edad, 15 years old or below 20, ay nakakaranas na ng karahasan. Ang hirap bumalik sa mainstream, no? Mainstream of living, na kung saan ay namumuhay ka ng matiwasay, hindi lamang physical, kundi psychological. So, sa akin naman, ang sinasabi ng datos, 80% of every married woman aged 15 to 49 have experienced physical, sexual, or emotional violence from a partner. No? So, 4.8 million, malaki yun. No? Sabi nga, hanggat may nakikita tayong datos, no, na may aabuso pa rin, hindi tayo dapat tumigil. At hindi lamang ang mga nasa pamalaan ang dapat na maging aktibo sa paglaban sa karahasan. Sino ang dapat kumilos? Kasama ba tayo? Yes, lahat tayo. No? Sige. So, ito yung RA 2262. Ano ang definition nito? So, ito raw ay tumutukoy sa akto or any series of act committed by an intimate partner. So, sino yung intimate partner? Pwede sila yung husband, living partner, boyfriend, or fiancé. Who the woman have sexual or dating relationship. So, basta may sexual and dating relationship, swak sa definition nito, no? Ng RA 9262, kung siya ay nakakaranas ng pang-aabuso. So, ito ay lumalapat hindi lamang dun sa asawa, babae, or sa girlfriend na babae, no? Kung siya ay may mga anak, ang RA 9262 ay lumalapat din. Pinuproteksyonan din ito ang kanilang mga anak, no? So, makikita natin dito. Okay. At hindi kinakailangan kasama niya sa bahay nung nangyari ang pang-aabuso. So, kahit, no, wala siya sa naghiwalay na sila, naghiwalay ng tirahan, no, ay pwede may reklamo pa rin ng RA 9262. Paano kung gamit ang online platform? Cover pa kaya ng batas? Cover pa kaya? Yes or no? Yes. No? So, kaya napakahalaga na maunawaan natin ito. So, hindi lamang kailangan physical na nagsasama. Kahit magkahiwalay, pero may elemento pa rin ng pang-aabuso, swak na swak pa rin ito sa RA 9262. So, there are 4 categories, no? Main categories ng violence against women. No? Yung pinaka-obvious, no, ay ang physical violence. No? So, brief definition refers to acts that include bodily or physical harm. So, anumang pang-aabuso na nakakasakit ng physical, no, na may manifestation ng latay, black lugo yung pasa, no, binugbog, sinakal, ano pa, sinipa, ginugod sa sahig, no, na may physical na palatandaan. Ito ay swak sa under physical violence. At ito naman, ito ay hindi nakikita dahil walang latay. No? Psychological violence. Sabi nila, ito daw yung sa mga pang-aabuso, napakahirap patunayan. Kasi hindi mo nga makikita eh. Pero, may behavioral manifestation. No? Pag ang babae ay naabuso. At pwede itong maglinger for so long kung hindi ito mabibigyan ng intervention. Ang tanong, alin ang mas mabigat? Physical or psychological? Ano sabi niyo? Parehas. Diba? May interconnectedness ang physical violence with psychological violence. Kaya pareho siyang mabigat. No? So sabi dito, what are the act or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim, such as but not limited. So, ang klaro sa RA 9262, hindi lamang dito nagtatapos, no, ang description ng psychological violence. So, pwedeng intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule or humiliation, repeated verbal abuse, and mental and psychological infidelity. So, kaya nga tayo, no, pag sinabing, halimbawa yung joke, okay lang naman na may ibang karelasyon. Wala namang mawawala. Sino ang nagsasabi nun? Yung lalaki, di ba?
So, yun yung gender norm or gender script na dapat natin binabalik. Kasi walang mawawala marahil sa lalaki, pero may damaging psychological effect siya sa babae. Diba? Kaya hindi okay yun. And tayo mga kababaihan, hindi tayo nagbibigay ng consent. Tandaan, never ever give our consent if our man, if our husband or boy would say, papayagan mo ba ako magkaroon ng pila? Even sa joke. Diba? Kasi pag pinayagan natin, ibabalik pa sa atin ang sisi. Ipinayagan mo kasi ako. Itandaan, ito ay kumbaga na-embedded no, sa kanilang schema. Kaya mahalaga na baliin natin ito. Diba? So, yun. Akala ng iba okay lang, but it's not okay. Dahil nag-iiwan siya ng lamat no, sa psychological at emotional ng isang babae. So, kasama rin ito, no? To witness the physical, sexual, or psychological abuse of the member of the family to which the victim belongs, to witness pornography in any form, to witness abusive injury to pets. Halimbawa, may fur baby kayo. Hindi ka nga niya sinasaktan. Pero yun namang fur baby nyo, anong ginawa niya? Inihagis niya sa bubong ng bahay. Diba? Example lang yun. Nangyayari? May nangyayari. May pag-ayos kang gamit na iniingat-ingatan mo, tinitreasure mo pa. Diba? Tapos bigla niyang tinapon. Diba? Mahalaga sa iyo yun, na nagbigay sa iyo ng emotional distress. And to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody and or visitation of common children. Halimbawa, nagkahiwalay kayo. Diba? Tapos pinagbabawalan ng babae na huwag dalawin. Pinagbabawalan siya na huwag siyang dalawin, padalawin sa mga anak. Ito ay isang uri ng psychological violence. So, kaya ako niyo magbigay ako ng amazing example. No? May isang case dito sa atin sa Pasig. Hindi ko na sabihin kung anong barangay. Pero yung case ay inilapit year 2021. Anong taon na po ngayon? 2025. Ilang taon na ang nakalipas? Hanggang 4 years. So yung unang dulog ng babae, no? 2021. Hindi sa kanya nasabi, no? Hindi sa kanya na painuwanan ng maigi itong batas na ito. Kasi 2021, batas na ito. Tama? Yes, tama. No? Hindi sa kanya nasabi na pwede pala siyang mag-avail ng barangay protection order. Kung pag sa ganon, hindi lamang ang physical na pang-aabuso ang matigil, kundi kasama na ang psychological. So imagine 4 years nagsasuffer pa rin siya. Hindi physical. No? Hindi rin economic kasi siya ay okay lang na wala siyang support. Yung anak niya ay sinusuportuhan dahil nasa custody ng lalaki. Dahil siya hindi pa niya kaya no, nakunin ang custody dahil siya ay orphan. So pinatayo niya ang sarili niya. Nag-aaral siya, nagpapapatuloy niya ang pag-aaral niya sa isang universidad. Pero nahihirapan siya mag-focus. Anong platform ang ginagamit? Social media. No? Na nagpapadala sa kanya ng mga demeaning, no? Mga nakakainsultong pananalita. So, kung i-visualize natin, nakalaya na ba yung babae sa pang-aabuso? Yes or no? No! No! So, yung panikala, no, ng pang-aabuso ay nasa kanya pa rin na naaapektuhan siya dahil binibigyan pa rin siya ng masasakit na salita na pinapadaan sa social media, sa messenger, sa text, di ba? Gamit ang kanyang cellphone. Halimbawa, nag-post siya sa mga kaklas, i-stalk siya, and then mag-comment. So, kung ikaw ang nag-aaral sa isang mataas na, academically, paano na, or kolehiyo, makakapag-focus ka kaya? Mai-empower ka kaya? No. So, yun ang dahilan kung bakit kami ay nailing na inuulit-ulit namin na aralin natin talaga itong batas na to. Kasi maaaring physical, nakawala na siya,
but psychological na aabuso pa rin. At ito ay nakakasagabal sa kanyang paglago o pag-ulan. Okay? So, yun. At buti na lang, no? Kasi meron ding watch, kumbaga may NGO, no? Na nag-monitor sa implementation ito. Pero, yun nga, sabi nga, hindi ko kayo nirereklamo sa ngayon. Tandaan, yung mga NGOs na nag-support sa passing ng RA 9262, sila rin ang nagsisilbi na nag-monitor kung paano po ba ito i-implement. Kaya sa mga magigiting natin kasamaan sa mga barangay, talagang aralin natin ito, dibihin natin kung ang approach natin sa pagpapatupad nito ay talagang naaayon sa batas. It includes batas natin bibilan. So kung papansin natin, dito sa tabi, kita para nababasa ng lahat, hindi lamang dito nagtatapos, no, ang pang-aabusong sexual. Okay. So, at yan nga, sabi nga natin, kahit mag-asawa, pag halimbawa na ang babae ay pinilit siya makipagtalik sa kanyang asawa, ito ay marital rape. So, mahalaga pa rin ang consent. Mga kasama kong babae, no? At sa mga kalalakihan, pag sinabi ng babae no, it means no. Diba? So, ang tanong ako ba, nagsisay no din? Siyempre, kailangan kong i-advocate to. So, pag sinabi ng partner ko, kasi ako yung partner, no? Ginis na, no? Pag sinabi ng Gigi, let's do it tonight. O, diba? Eh, pagod. Diba? Dahil pumunta kami sa barangay, katatapos mag-talk. Diba? So, kailangan yung maayos na pakikipag-usap. So, ang tanong, mag-i-yes ba ako? Hindi. Kasi sabi ko pag sinabi ng babae na no, no. So, kailangan ko rin, I have to walk my talk. Kaya ang sagot ko sa kanya, not tonight, sweetheart. Bukas na lang para dalawa. Get ready for tomorrow. Diba? Walang away. Very promising. Eh, paano kung kinabukasan? Eh, ganun ulit, pagod ulit for some reason. So, pag nagtanong siya, oh, ngayon pwede na, naku sweetheart, I really want to do it tonight, but I'm so tired. Bukas na lang para abat? Yes. O, diba? Hanggang sa makalimutan na yun. Diba? So, may way, no? So, kaya nga, habang dinidiscuss din natin ito, hindi naman natin meron na mangwasak na ng relasyon. So, kung maaayos, mababago, no, ang behavior ng lalaki, na kumbaga potential pa lang siyang abuser. Diba? Baka meron pang mahilot sa maayos na pakikipag-usap. Hanggang ngayon, nagtitiisap pa rin kami, 16 years na kami magkasama. So, marahil nag-work, no? So, sige. Next is, ito nga, forcing to watch. So, hindi lamang yun. Pag ang babae ay pinipilit manood ng mga palabas na obscene, no? Ibig sabihin, mga malalaswang palabas o magbasa ng mga malalaswang palabas, ito ay isang psychological na pag-aabuso. May isang case, no? Hindi ko na sabihin, no? Ang name. Kasi dati ako nalilikuran sa bahay kanina. So, may isang case. Balik-balik siya sa bahay kanina. Siyempre, bahay kanina is nakikinig, no? Ginag-guide siya kung dapat gawin. Pero hindi siya agad makaalis sa relasyon. Kasi di ba may ganon sa paglilikuran natin sa barangay? Kahit alam na niya na naaabuso, for some reason, hindi agad makaalis. So, ano ang nakapagpaalis sa kanya sa ganong abusive relationship? Nung minsan pag-uwi niya, yung dalawang anak niyang babae, pag-uwi niya galing sa work, pagod na pagod siya, pagbukas niya doon ng pintuan, nanonood ng pornographic film ang kanyang asawa at yung dalawa niyang anak, siguro 8 years old and 10 years old, pinapapanood na bold na palabas. Pang-aabuso ba yun? Yes. Yes. No? Hindi nga niya pinakikialaman yung kanyang dalawang anak, pero the mere fact na pinapapanood niya, kinukondisyon na niya. Sinesexualize na niya yung isip ng mga bata. At tantamang to grooming. So galit na galit siya. At talaga, doon na niya pinutula ang pang-aabos. Na nakakalungkot, umabot pa sa ganun. Nakuha natin.
No? Kaya ang protective behavior ay mahalaga na pataasin natin. So, dun sa ito, pinapakita ko yung mga palatandaan ng pang-aabuso. Pag may nakita na tayo ng isa o dalawa, ikat na natin ang pang-aabuso. Parang sayaw nga, di ba? It takes two to dance tango. Which includes but is not limited to the following. So, pansinin natin, binold at hinighlight ko pa yung financially independent. Dahil ang usapin ng pang-aabuso ay issue ng power and control. Pagkokontrol at kapangyarihan. Diba? Na opposite doon sa sinasabi natin na kung gusto mong palayain, no? Kung gusto ng babae na maging malaya, no? Ma-empower siya, dapat meron siyang access sa power and control. And so therefore, ang violence against women ay yung opposite. Kung empowerment ay pagpapalaya, ang pang-aabuso ay pagkakaligala sa babae. Holding the woman in bondage and dependent to the man. Amen? So, kaya ito siya. So, pwede i-withdraw niya yung support, no? Or prevent the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, or business. Halimbawa, ang babae may marunong kumita, marunong dumiskarte, pero hindi siya inaalaw ng maglalaki, no? Na maghanap ko, huwag ka na magtrabaho, kayang-kaya naman kitang buhay. Bakit ka po maghanap buhay? Diba? Baka kung ano lang gawin mo sa taas. Nangyayari? Yes. So, kung tayo ay nakakarinig ng gano'n, pwede na, sabi ko nga, ito ay sign na ng abusive. Pero kung halimbawa ang ating asawa or boyfriend may tendency na maging abusive, pwede ba tayong sumagot? Pwedeng sumagot? Yes. Pwedeng i-assert ang sarili? Yes. Yes. Pwede natin sabihin, sweetheart, your money is mine. And my money is mine. Your money is ours. But I need my money as well. Joke lang yun. Pero ginagawa ko rin yun. Mahalaga na ang babae ay empowered economically. So ang opposite ng economic empowerment, again, is economic abuse. Tatanggalan ka ng means na kumita ng pera para ikaw ay dumepende sa kanya. So pag economically dependent ka, makakaalis ka agad sa abusive relationship? Yes or no? No. Kasi may mga anak ka. Paano yung pang-araw-araw na pangangailangan ng anak mo? Eh, kilala mo naman tayo mga nanay, no? Mga babae, mga Pilipina, na sobrang-sobra talaga ang pagpapahalaga sa mga anak. Tama? Na kayang talunin ng takot na magutom yung mga anak kaysa sa sariling kaligtasan. Tama? So, dapat mahalaga na itaas natin yon, no? Na kung kaya ng lalaki maghanap buhay, kaya din ng babae. At pag ito ay hinadlangan ng lalaki, ipaniwanag natin sa kanya, bakit mahalaga na tayo ng babae ay marunong kumita? Pangatlo, pwede natin i-assert. Kasi nung napasok tayo sa pakikipagrelasyon, di ba old na tayo? May sarili na tayong isip at desisyon. Hindi ibig sabihin, pag nag-asawa ka, kung nagka-jowa ka, ay nilubog mo na yung pagkatao mo. Mahalaga na yung individual na pagpapahalaga sa sarili ay nandun pa rin kahit nag-asawa. And it goes with economic independence. No? So ito. So kasama din dyan, pag ang inyong tinitirahan ay sinira niya, parang wala na ka ng tirahan o iyong mga anak. Ito ay bahagi ng economic abuse. No? O yung mga gamit na conjugal yung pag-aari, ayaw nyo nang ipagamit sa'yo. Diba? Paano ka mamubuhay ng ligtas, no, at maayos kung tatanggalan ka niya ng karapatan dun sa mga gamit, no, bahay na kailangan mo pang ikaw ay mamuhay ng ligtas. Now, dumako tayo dito. So, sinasabi rin ng batas, no, mahalaga na ang babae ay magkaroon ng immediate protection sa pang-aabuso. So, ganun kahalaga ang protection orders na nandito. Pag sa barangay, ano ang pwedeng makamit ng bang victim? BPO, na may visa siya na 15 days. So, balikan ko yung case na sinabi mo kanina, ito yung naipagkait sa kanya. Hindi na ipaliwanag.
na kung may paliwanag sana ay hindi na niya kailangang mamuhay no, ng may takot. Maswerte po tayo na naipasa itong batas na to. 2003, pababa, walang BPO. Diba? Kaya ang babae noon, pag naabuso at nakaalis siya dun sa scene ng pang-aabuso, hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Parang siya pa yung offender na kailangan magtago. Kasi pag nakita siya nung kanyang asawa na abusive o boyfriend na abusive, di ba? Kung latay lang ako, pasal lang ang inabot niya, pag nakita siya, pwede patayin siya. So bakit na-appreciate itong batas na to? Because 2003, nangyari sa akin yun. So, alam niyo i-share this for you, no? 2003, nag-training ako sa UP. Kasi may pre-departure orientation kami dahil mag-aaral ako sa UK. No? So yung partner ko, ayun, nakakumit siya ng pang-aabuso. Panalaki, imagine niyo kung anong klaseng pananakit na physical at psychological. Nangyari yun, no? So kanina yung mga sinampol ko na form of physical violence, inabot ko yun. 2003, madaling araw, no? Nasa ano kami, nasa hindi. Kung sa malapit na Maginhawa Street, no? Nangungupahan. So buti na lang kamo that time, ang pera ko ay nasa maleta, bulsa, at yung maleta ay nasa baba. So ano nangyari doon? So hawak niya, ganito siya, ganito. Ayaw niya kasi akong palisin na, nagsiselo siya for some reason. Tamang hinala. Tapos sabi niya, patayin na lang kaya kita. O di ba, verbal abuse, psychological abuse yun, nakakatakot mamatay. Di ba? Tapos buntis pa ako nun, 2 months. No? Sa isip ko, hindi ko siya binibigyan ng consent. Huwag mo akong patayin. Yun lang, huwag mo akong patayin. Patayin na lang. Huwag mo akong patayin. Tapos, ang kinuha niya, nananakit siya, lahat ng mananakit. Ang nakuha niya, magkatabi yung Bible at yung bote ng Coke na babasagin. Nagdadasal ako inside. No? Sabi ko, Lord, makawala sana ako sa ganitong sitwasyon. At ang iniisip ko, hindi na yung sarili ko, ang iniisip ko yung baby sa tiyan ko. Na mahalagang makalis ako dito sa sitwasyon ko para mabuhay ko ang bata. And at the same time, ang nagbibigay sa akin ng strength yung memory ng nanay ko. Na ang nanay ko, pinahalagahan ako. Ang family ko, pinahalagahan ko. Sabi ko, gusto kong makaalis dito. And I was praying inside. But at the same time, sinasabi ko sa kanya, huwag mo akong patayin, mahinangal ng boses ko. Buti ang nalambot niya, Bible. Ginanon niya sa ulo ko. Hindi ako niyak. Sabi ko, nung dinampot niya yung Bible, sabi ko, tapos ka na. Hindi ko sinabi yan sa isip ko lang. Hindi ako spiritual na, hindi ako religious na tao. But I do believe that there is higher power. May spiritual being na that moment, kaming tatlo ang nandun. Ako, yung partner ko, at yung masabas. So, nung dinampot niya yung Bible, tapos ka na. So, yun, sabi ko, sige, hindi na ako alis kasi ayaw niya ako matay ng training, ayaw niya na ako mag-abroad. Okay, fine, hindi na ako mag-abroad. So, nakatulog siya. Nung nakatulog siya, talagang nakatulog. Wala ko na niya natulog na tayo. Unti-unti ko na-i-issue legs niya. Hindi ako dahil fracture ang bone ko. We have kong na-bone yan. Putol siya. So, hirap ako mag-BS. Pero kailangan ko mag-BS kasi kailangan ko lumas. So, buti na lang yung maleta. Dala-dala ko yung maleta. Nakabihis ako unti-unti. Nagpara ako ng taxi sa labasan. Philcoa. Di ba may Philcoa doon? Yes, doon. That was 2003. Hindi ako pinarahan ng unang taxi. Yung pangalawang taxi, siguro kasi disheveled ang itsura ko, ang dami ko dito, mag-amukha ko, pero nakapag-bihis ako. Pero yung pagtanong ko, hirap akong itali, kasi ditali siya, hawak-hawak ko pa siya. Fracture pa siya, pero may maleta ako. Buti na lang may pera ako doon. And that time, may 20,000 ako sa maleta. So sabi ko doon sa pangalawang driver, kuyang driver, alisin mo ko dito, may pera ako. Talagang ginanong ko sa kanya yung 20,000. Alam ko kung saan ako papunta, pag tinulungan mo ako, may ililigtas ko ang buhay ko at ang aking anak. Very desperate, di ba? So, buti na lang yung driver, nung nakita niya naman siguro na seryoso ako, klaro yung sinasabi ko, pinignan niya yung pera, sabi niya, sige po, sakay ka na. Tapos likod pa ako ng likod ko na sundan, hanggang sa nakaalis ako. At
dito ako pumunta sa Manggahan. Doon sa lugar na hindi niya alam, may kapatid ako. So, kung may pera kaya ako, makakaalis ako doon. Diba? Kung ako kaya, economically dependent sa kanya. So, yun, no? Kaya sabi ko, hanggang economic empowerment. And that time, estudyante pa lang ako. No? I mean, graduate ako ng college sa trabaho, pero that time, under scholarship ako, may pera. Pero isang mekanismo na buo ang loob ko kasi alam ko kaya kong tumayo after ng abuse. That time, wala pa itong batas na to. At nung pumunta ako, that time, benes din ako na may kaibigan ako sa krami. Kaya, na-record agad yung medical legal. So noon, papatak lang siya ng physical injury. And after na nangyari yun, anong ginawa ko? Walang BPO noon. Walang protection order. So, join ako sa mga workshop. So, nagsik ako ng shelter sa Women's Crisis Center para ayusin ang sarili ko. And during that time, nag-participate ako sa workshop. At isa sa ipinush ko dun sa workshop na yun, tinignan nila yun na sana ang babaeng buntis huwag nang makaranas ng pang-abuso. Na ang babaeng buntis, pag siya ay naabuso, lifetime imprisonment. Bakit dalawang buhay ang inaabuso? And lo and behold, 2004, tama? Nasa Lasal na ako. Nung may lawyer na Katrina Ligarda, Attorney Katrina Ligarda, and she was discussing this law. That time, nag-aaral ako ng MA in Counseling Psychology. No? So sabi ko, naiyak ako. Kasi somehow, sabi ko, ang tawag doon ay, yung pinagdaanan ko is transformative sa akin. Na sana wala ng babaeng maabuso. At doon rin ako nakakita, doon sa confinement ko sa Women's Crisis Center, totoo pala yung salitang matalang ang walang latay. Kasi kung ako nagsasuffer na sa fracture ko, may babae na nakapasok doon. Talagang, alam mo yung kulay ng talong? Yun talagang kulay niya. Mukha niya lahat, all blue. So para ako, na-shock ako. Kasi ako, huwag mo lang titingnan ang braso ko, hindi ako mukhang naabuso na. Kasi gumaling pa sa ako. Pero siya, grabe. At yun ay pangalawang confinement na niya. Sick na shelter sa Women's Crisis Center. Dahil wala pa kang batas that time, 2020, hindi niya masyadong naunawaan pa na may karapatan siya. So bumalik siya. At second time yun, buti na lang na-save siya ng kapitbahay niya. Nakawala siya. See? Kaya ganun ito kahalaga. At noon pa nagpa-blatter ka pa, pag hindi gender sensitive ang pulis, ang tatanong pa, ano ba ang sinabi mo? Kaya ka naabuso. Diba? Pero after the passing of this law, lahat ng government agencies, especially dun sa mga protection frontliners, mahalaga na sila ay gender sensitive sa pagtatanong, sa pagkukuha ng information. Kasi pwede yung victim ay, kung baka meron siyang trauma na pinagdadaanan, hindi niya agad magagawa yun. Pero kung ikaw ay kamag-anak, ikaw ay nakakita, no? Dalawa kayo, may kasama kayo na nakakita, na may personal knowledge sa mga abuso, ay pwede mag-request for protection order. No? So, paano siya sabihin, where can the protection order be enforced? Pansinin natin that the temporary protection order and the permanent protection order are enforceable anywhere in the Philippines. So, malawang, no? Ang pwede paghain na nito. Kaya mahalaga na pag tayo nagsiserve, no, ng protection order dun sa offender, ipaliwanag natin kung ano ang nilalaman ng siniserve natin. Upang sa ganon, yung kanyang kamalayan, mag-grasp niya na, teka, hindi mo na pwedeng abusuhin yung asawa mo. Kasi ang sinasabi sa protection order ko, binibigyang proteksyon ng pamahalaan ang babae at ang kanya anak na iyong inaabuso. So yung babae ay hindi na nag-iisa. Hindi niya kailangan tumago sa kung saan shelter, sa totoo lang, di ba? Ang dapat magtago yung offender dahil siya ang naka-offend. Kaya mahalaga ang pag-report para siya dapat na managot
dahil sa kanyang ginawa. So ito ang purpose ng, these are the purposes of protection order. One is to prevent further violence. Number two is to safeguard the victim from further harm. And number three, minimize any disruption in the victim's daily life. Diba? So imagine, kung walang protection order, hindi ka ganun makakalabas sa takot mo. No? Ganun ako noon na nangyari yun. Tinitingnan ko pa kami nakasilip sa bintana. Kaya nagsik ako ng shelter. Na hindi na sana kailangan ko enforce itong batas na ito kung may batas na ito. Diba? So, parang patuloy sa kanyang buhay. Dahil ang pang-aabuso ay hindi naman yun ang mag-define sa kanyang pagkatao at sa kung anong gusto niya mangyari, diba? It was just a part. And that facilitate the opportunity and the ability of the victim to independently regain control over the life. So napakalaga na ang babae ay maligay niya yung control. Issue of power and control. May power niya na sa sarili para bumalik siya sa mainstream of living. Can the barangay official mediate or conciliate? Pwede ba yun? Sige nga, tanungin ko, pwede ba mag-mediate o i-reconcile ng barangay ang ang babaeng naabuso at ang kanyang kapakman ng abuso sa kanya? Yes or no? It's a no. Under the law, it's a no. No? So, hindi pa pwede, ha? O, yan kaya. Dahil may nagsasabi pa ng yes, ay talaga tayo ay kailangan. Mahalaga pala na mag-review tayo. Diba? Hindi pwedeng pagkasunod. Diba? So, no conciliation and mediation of acts of violence against women and their children are not allowed under this law. The barangay officials, police, or social workers should not attempt to mediate or influence the women to give up her legal action or application for PPO, temporary protection order, or permanent protection order. Once ang protection order ay na-issue, dapat ito ay ipagkapan. No? Sige. So, ito nga, no? Sinabi ko, kahit sino ay pwede mag-file, no? ng complaint dahil ito ay public crime. Saan? Sa family court, no? So, cases may be filed at the regional crime court designated as family court, no? As the place where the crime was committed. Diba? So, these courts have original and exclusive jurisdiction over these cases. So, ano ang prescriptive period, no? Pag sinabi yung prescriptive period, so enforceable ang law. So, may anong 20, may anong 10 years. Okay. So, ito yung category kung saan 20 years ang pwedeng mag-file, prescriptive period. Okay. Kagaya nung nakarang araw sa seminar namin webinar, ma'am, paano kung nangyari 5 years ago? Pwede pa ba? Ibalik ko sa inyo yung tanong, pwede pa ba? Isang pa ng kaso? Yes. Under this law, 20 years, falling under this category. At meron din naman na 10 years, iba rin category ng pang-aabuso. So ito siya, no? Inflicting or threatening to inflict physical harm on oneself for the purpose of controlling her actions or decisions. So tandaan, paano pag sinabi ng lalaki, huwag mo akong iwan. Pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Pang-aabuso? Yes, it's a form of psychological abuse. It's a controlling behavior. Diba? Pang-blackmail, diba? So, hindi natin pa dapat paniwalaan. Diba? Gusto niyang, yun nga, kung sarili na nga niya, diba, nakakatakot makisama sa ganon? Imagine sarili niya, gusto niyang patayin. Ikaw pa kaya? O, diba? Wala nga siya magpapahalaga sa buhay niya. Dadamay ka pa. So, ba't ka pa mag-stay sa ganung relationship? No? So, ito siya. Ito makikita natin dito. Okay. So, next. Ito naman yung 10 years. Causing or attempting to cause the woman or her child engage in any sexual activity. No? So, 10 years ang, kung nangyari siya 10 years ago, pwede mo pa rin isang pa. No? So, yan. Engaging forceful, knowing or reckless conduct personally or to another that alarms or causes substantial, emotional, and psychological distress. Sabi ko nga,
ang pang-aabuso, kadalasan hindi mo nakikita sa physical, sa panglabas. Kung psychologically, emotionally, distress, pwede ito uri ng pang-aabuso. At lalong higit malaga na tayo ay lumapit, no? Para sa counseling at sa psychological evaluation. Kasi pagdating sa court, tinitingnan din ang psychological report ng licensed psychologist or psychometrician. Okay. So ito naman yon, kasama din siya. Yung halimbawa, nag-iwalay na nga kayo, tapos pinupunta-puntahan ka pa, di ba? Ini-stalk ka, sinisilip-silip ka pa sa bintana, di ba? O ano, di ba? Kasama yun sa prescriptive period ng 10 years. So, engaging in any form of harassment or violence, causing mental or emotional anguish. No, may isa kaming client, no, sa dito sa lungsod, no, na inilapit sa amin. Nararanasan niya ito, no? Sabi nga, kami as public servant, di ba? Pinapaliwanag namin ang law. Pero eventually, di ba, yung para makawala siya sa abusive relationship, sino talaga yung mag-decide? Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share. Thank you for watching Empowered Pinoy Community. Subscribe, like, and share.